Ito ang katotohanan. I'm P.O. First Edgar Ocampo from Naval Forces West, Palawan. Siya si P.O. First Edgar de Ocampo ng Philippine Navy na dating nakadestino sa Naval Forces West sa Palawan. Siya ay kasamang ipinadala sa bansang Haiti bilang kasapi ng 14th Contingent Peacekeeping Force ng United Nations. Siya ang ating bibigyan ng pagpupugay sa bahagi ng ating pagtatanghal sa kabayanihan ng ating mga kawal Pilipino. Ito ang katotohanan. At ngayon, tunghayan natin ang mga kasaysayang nakapanoob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang mga kwento ng mga tunay na bayani at mga karanasan ng mga kawal Pilipinong naglilingkod sa bayan. Ito ang katotohanan. Ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan. Si P.O. First Edgar de Ocampo ng Hubong Dagat ng Pilipinas ay kabilang sa ipinadala sa bansang Haiti noong September 21, 2011 bilang miyembro ng United Nations Peacekeeping Force 14th Contingent for Haiti. Siya ay pinanganak sa Cavite at pang-apat sa anim na magkakapatid ng mga magulang na sina Francisco Ocampo at ng yumaong inang si Nona de Ocampo. So after ng dito po ngayon ako sa PKOC, and then kasama po ako ng 14th PCH Contingent to Haiti, member po ako nun. Saan ka unang na-assign nung pumasok ka sa Navy? Before from 1980 nasa trainee ako, and trainee from Sanglimoid, and then aboard ship, and then after dyan dito Manila and Mindanao and Palawan. So sa Palawan ako medyo natagalan ng assignment. Opo, Naval Forces West. So may mga karanasan ka hindi mo malilimutan? Sa marami po. Anong pwede mo may kwento sa iyo na magsisilbing inspirasyon sa ating mga nakikinig? So far, yung mga masarap at mahirap na buhay sa pagkasundalo, sa pagka-Navy. Pakikwento mo nga sa akin yung masarap at mahirap. Meron kaming experience na ma-assign sa far-flung areas, Spratlys. Masarap na mahirap dahil may time na malayo ka sa pamilya. Of course, malayo sa pamilya. And then, malungkot pag ganun. And then, masaya naman pag yung time na malapit ka nang umuwi. Yan, yung mga experience na. Ano yung enkwentro? Meron kang karanasan doon? So, walang masyado kasi we are na-assign kami sa Palawan. Noong time naman na yun, hindi naman magulo yung Palawan. So, sa combat, hindi kami masyadong na-dispatch sa combat. Support group lang kami nung panahon nung nasa barko kami. Nagre-reinforce kami ng mga Marines. Nagdadala kami sa kanila sa battlefield. Assignment ko sa barko. Sa kanyang kwento, si P.O. First Edgar de Ocampo, siya ay may 30 taon nang naglilingkod sa Armed Forces of the Philippines at matagal nang nadestino sa Naval Forces West, Palawan. Nagsimulang pumasok sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas pagkatapos niya ng high school ng taong 1980. Nag-join ako sa serbisyo after I have graduated my high school nung Ilang taon na po kayo sa serbisyo? Matagal na ako. I've been in service for 30 years, since 1980. So nagkaroon na po kayo ng pamilya? May family. Itong pamilya ninyo. Ilan po anak ninyo? Meron akong 3 anak. Katrina ang panganay ko, and then yung 2 lalaki nasa Dumaguete. Nag-aaral po sila doon. Puro tapos na sa pag-aaral ng mga anak mo rin? Hindi po, yung 2 pa kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo. Ayon pa kay de Ocampo, excited siya sa mission ito sa bansang Haiti. Ito umano ang kauna-unahang mission niya sa ibang bansa. Ito ngayon ang first assignment mo sa labas ng Pilipinas. Opo. Anong masasabi mo? Excited. Medyo kinakabahan, of course, dahil hindi pa ako nakarating sa lugar na yun. Hindi ba kayo pinigilan ng yung mga anak ng iyong asawa? Pinipigilan din. Pero sabi ko naman okay lang kasi maganda rin kasi ma-experience yung foreign duty. Tsaka siyempre pag nasa labas ka, nasa ibang unang-una ngayon, makapag-experience ka ng ibang makakasalamuha ka ng ibang klaseng tao.
Anong mensahe mo ngayon sa iyong pamilya bago ka alis? Lagi silang mag-iingat at pagdadasal nila kami, ako at ang aking mga kasamang contingent. Good luck. Maraming salamat po. Inyong natunghayan ang ilan lamang sa mga kwento at kasaysayan ng isang kawal Pilipino na naglilingkod sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa katauhan ni PO First Edgar de Ocampo ng Philippine Navy. Isa lamang siya sa libo-libo nating mga sundalong nagsasakripisyo at inilalaan ang kanilang buhay sa paglilingkod sa bayan para mapangalagaan ang ating kapakanan. Siya ay isa lamang sa mga buhay na bayaning may tuturing. Isa siya sa mga kawal na tapat naglilingkod sa bayan, kaya't siya aming binibigyan ng pagpupugay bilang sundalo sa makabagong bayaning Pilipino. Ito ang katotohanan. Inyong natunghayan ang isang tunay na kasaysayang nakapaloob sa hukbong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang katotohanan. Subaybayan ang susunod na mga pagtatanghal ng mga kwento ng mga tunay na bayani at karanasan ng mga kawal Pilipino na naglilingkod sa bayan. Tuwing araw ng linggo, alas 4 ng umaga sa palatuntunang Defense Corner ni Katotong Bing Formento at Babes ng Bayan, Karen O. Yong, dito sa DZRH at RHTV. Ito ang katotohanan.